Kaibigan, purihin ang Diyos sa napakabuting paraan na ang bawat isa sa atin ay naririto upang pag-aralan ang kanyang makapangyarihang salita. Dito sa oras ng pag-aaral, magbibigay tayo ng malalim na kaalaman at tunay na pagkakaroon ng kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, sikapin mong subaybayan ang programang ito upang lalo mo pang maunawaan ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Patuloy kang magbigay ng maligayang pagbati at magsusulat dyan sa comment section dyan sa YouTube natin at patuloy na ang programang ito ay iyong ibabahagi sa iba. At dito namin nakikita at nalalaman kung saan nakakarating ang programang ito. Ganon din sa lahat ng mga ginigiliw nating mga taga-subaybay dyan sa AWR 89.1. Dalangin namin na patuloy kayong palakasin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang ating mga kasama natin dito ay patuloy na ang mga lalaki ng Diyos ay pinagpapala. Unang-una dito ay si Pastor Marvin. Siya po ang Ministerial Secretary at NDRIEL dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Ray, Pastor Jules, at yung pong mga kapatid at mga kaibigan na sumasabaybay ito na programa. Nawa sa ating pong pag-aaral na ito ay magbigay sa atin ng pagkaunawa at kalakasan ng pananampalataya, that we will be rooted in the Bible and we will focus to the mission. Ang pangalawang mga kasama natin dito na lalaki ng Diyos ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito po sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Masayang-masaya, Pastor Ray at Pastor Marvin. At masaya rin na kasama natin muli ang ating mga taga-subaybay. Sana pagpalain kayo ng Panginoon habang atin pong pinapag-aralan ng mga ginintoang salita ng ating Panginoong Diyos. Alright, sa ating pagpapatuloy, hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa isang panalangin. Dakilang Diyos, napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. At ang iyong mga salita ay aming gabay sa aming paglalakbay sa mundo pong ito. At nawa ang aming mapag-aralan ngayon, magbigay ito po ng kalakasan ng aming pananampalataya at pagkaunawa upang sa ganon ay mayayos po namin ang aming relasyon po sa inyo at maranasan po namin ang iyong kaligtasan sa pamagitan ng iyong biyaya. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pangsampo na paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na pagsisisi at kapatawaran. Paganda nito. At ang tatalatang sa uluhin ay matatagpuan sa una Juan 1:9. At ang sabi niya rito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alam niyo mga kapatid, napaganda ang ating leksyon. At buuin natin ito ng 3 punto. 3 F ito. Ang unang F ay faith, conviction and true repentance. Ang pangalawa naman ay fix, God's gracious character. Ang pangatlo naman ay follow, Christ transforming righteousness. Paganda nito. At pagbubulay-bulayan natin at ibigyan natin kay Pastor Arvin yung unang punto na kanyang ipapaliwanag sa atin kung ano ang background nito. Bakit faith, conviction, and true repentance. Pastor Marvin. Maganda itong ating lesson, Pastor Ray, Pastor Jules. Nung nakaraan, nakita natin yung law, nakita natin yung kasalanan, nakita rin natin yung ebanghelyo. Ngayon ay tayo ay lalalim na maghukay doon sa ebanghelyo. Kasi ang ating title ay pagsisisi at kapatawaran. Ano bang pinagkaiba nitong repentance at forgiveness? Ayan, kasi sa English, repentance at forgiveness. Ano bang pinagkaiba nito? Kasi titag muna natin doon sa ating unang
unang outline, yun ang face. Face, yun, itatakil natin yung repentance. Yung pangalawa, yun naman yung fix. Itatakil natin yung forgiveness. Pero at the outset, para maintindihan po natin yung ating pinag-aralan, ano ba ang pagkakaiba ng pagsisisi at kapatawaran? Ito ba ay pareho sila o magkaiba? Tingnan natin, maganda eh. Yung pong repentance is the response of the sinner toward God. Okay? Yun yung repentance. Yung forgiveness is God's response to the repentant sinner. Ito yung pagkakaiba. Ulitin po natin yung pong pagsisisi, ito ay response ng makasalanan sa Panginoon. Alright. Yung namang kapatawaran, ito naman ang response ng Panginoon sa repentant Sinner. sinner. Yon. Pero ngayon, ang tatalakayin lang natin ay yung repentance. Saan ba nagsisimula ang pagsisisi? Saan ba nagsisimula yan? Yung pagsisisi na yan. Una, na titingnan po natin, ang pagsisisi ito ay conviction. Ito pong sabi doon sa 1:16, versikulo 8. Ano pong sabi diyan? At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Yung susumbatan, yun ang pagkatagalog niya. No? Sa Tagalog, Susumbatan. susumbatan. Sa English ay convict. Convict the world of sin. Ibig sabihin noon, there must be a conviction. Okay. The conviction na yon ay mararanasan ng isang repentant, I will use the word repentant, yung pagsisisi ng taong makasalanan sa pamamagitan ito ng leading ng banal na espiritu. Yan ang kailangan natin. So, pag sinabi nating repentance, it is a change of heart and direction. Ayan. Mababago yung ating puso, mababago rin yung direksyon. Paano mababago yon? Now, nung hindi pa tayo aware sa kasalanan, kunyari, Pastor Ray, ito yung kasalanan, ito tayo yung humahabol sa kasalanan. Hanggang mahabol natin yung kasalanan. Kasi, yung taong makasalanan ay gustong-gusto niyang magkasala. Kasi hindi niya alam na kasalanan. So, siya ang humahabol sa kasalanan. Okay? Pero nung siya'y na-convict, baliktad. Yung taong repentant, siya yung tumatakbo sa kasalanan, itong kasalanan, siya naman ang humahabol sa kanya. Wow. Kasi ito yung conviction eh. Ito, hindi convicted ito. Gustong-gusto nang magkasala. Pero nung na-convict, baliktad. Ganyan na. Tumatakbo sa kasalanan, yung kasalanan, siya yung umahabol sa kanya. Yan. Yun yung conviction. At yung genuine conviction yan, galing lang yan sa Panginoon. Ito ang sabi sa Gawa 3, versikulo 19. Anong sabi doon sa Gawa? Itong Gawa ay sinulat ito ni Dr. Lucas. Kaya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang iyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Now, maganda yun eh. Ang sabi doon, repent. Repent. Be converted Magsisi. that your sins may be blotted out and the time of refreshing will come. Oh, Maganda eh. ginhawa, sabi. Para may ginawa. Yung pala, ito yung pag tayo nag-repent at tayo ay na-convert,
at yung ating kasalanan ay ano, Napatawad. mapatawad, magkakaroon tayo ng kaginhawaan doon sa ano, presence ng ating Panginoon. Kaya pag maranasan natin ang kaginhawaan, kinakailangan natin ng ano, pagsisisi. At yung pagsisisi na yan ay mararanasan lang natin pag yung banal na Espiritu ang siyang mag-convict sa atin. And the moment na yung Holy Spirit ang mag-convict sa atin, yan, we are running away from sin. And sin is running after us. Yun ang pangyayari. Napakaganda. Ang punto, yeah. Oo, kasi Harapin mo, sabi. Kasi yung sinasabi ni Pastor Marvin ay tungkol ito doon sa kung saan binabanggit na merong conviction na nangyayari sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito yung source na kung saan ay kung bakit ang tao ay magsisi dahil meron siyang nararamdaman na conviction ng Holy Spirit na nanggaling na nag-convict sa kanya. So, ang purpose ng conviction ng Holy Spirit ay upang tayo ay i-guide doon sa healthy, godly sorrow and not worldly sorrow. Kasi may binabanggit sa banal na kasulatan, Pastor Ray, na pagkakaiba ng godly sorrow at saka worldly sorrow sa pangalawang Korintos 7:10 na kung saan ay binabanggit dito yung mangyayari sa isang tao kapag siya ay na-convict ng Holy Spirit sa kanyang kasalanan. Anong binabanggit diyan? Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi Gumagawa At ng pagsisisi. sa ikaliligtas na hindi kalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Okay. So, may binabanggit dyan na dalawa. Pinag-compare niya yung godly sorrow doon sa worldly sorrow. Na yung godly sorrow na binabanggit dyan, it leads to, sinasabi, salvation. It drives us to change. At yung worldly sorrow, it brings despair and death. Yun yung sinasabi. Kanya yung conviction is a feeling, the need to change. Yung sinasabi kanina ni Pastor Marvin na change of direction, change of mind, change of heart. Yun yung binabanggit ni Pastor Marvin kanina. So, kung ating titingnan yung conviction that leads to repentance na nabanggit, sinabi mo kasi dyan doon sa ating outline na true repentance. Yes. So, ang ibig sabihin ay yung false repentance, yun yung worldly sorrow na binabanggit natin. Sisi. Pero yung godly sorrow na sinasabi doon, yun yung sinasabi na ni Pastor Diaz na pagsisisi na mag-change ng direction. Yung U-turn. That you can now face God. God is angry because of your sin. Pero nung nagsisi ka, you can now face God. Yung sinabi mo na outline na face. Pwede ka nang humarap sa Panginoong Diyos dahil sa ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ang bunga nito ay nagbubunga ng magandang pagsisisi. Dahil kung ating babasahin sa Lucas 3:8 nung sinasabi, Pastor Ray, Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat na pagsisisi at huwag pasimulang mangagsabi ng iyong sarili. Si Abraham ang siya naming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang papabangon ang Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. okay, so kung magsisi ka, don't just say it. Na sinasabi mo, I'm sorry. Pero show it. Kailangan mo na ipakita. Padama. At yung pagsisisi na yun, may bunga ng pagsisisi. Yun yung binabanggit dyan na sinasabi natin. So, kung tayo ay i-illustrate ko yung sinasabi,
kung tayo ay nagdra-drive along the way at yung ating tinatahak ay wrong way, yung conviction, yun yung parang GPS na nag-a-alert sa atin, you are in the wrong way. Yun yung conviction ng bawat isa. Ngayon kapag magpreno ka, yun yung sinasabi na repentance. You turn. U-turn. U-turn. Magkaroon ka ng U-turn. Babalik ka na. Yun yung repentance na dapat mong gawin. Kasi kung yung pa rin ang tatahakin mo, ay wrong way talaga yon. Papapalayo. Yun yung sinasabi na worldly sorrow. Na hindi nagbubunga ng salvation, kundi despair and death. Kaya pag tingnan natin, Pastor Ray, Pastor Jules, pag dalawa yun yung maganda yung definition ni Pablo doon sa Corinto, yung kasi pag nakita natin, pag genuine yung repentance mo, it leads you to life. Pag hindi genuine, meron palang pike. Peke. Tao lang yun, pakita ng tao. Peke, pero pag titignan natin, repentance begins when we see sin as the way God sees it. Yeah, kung ano yung pagkakita ng Panginoon sa kasalanan, ganun din sana ang pagkakita natin. O kung ano yung pagkamuhi ng Panginoon, ganun na natin ang pagkamuhi. Minsan hindi ko maintindihan ito eh. Yung Arinola. Pardon, yung signalos doon. Yung Arinola. Alam niyo ba Arinola? Yung Arinola yon, kahit bago yon, Arinola pa rin. Hindi mo pwedeng kainan, no? Pwede ba yun na paglagyan mo ng ulam? Noodles. Di ba yung sa isip natin, pag Arinola yon, marumi yun. Arinola pa rin yun kahit bago. Now, ganun ang Panginoon. Pag titignan natin yung kasalanan, na kung saan ganun ang pagtingin ng Panginoon sa kasalanan, then yun yung pagsisisi natin. Then, mayroon naman yung kanina sabi ni Pastor Jules na worldly sin. Worldly sorrow. Worldly sorrow. Panginoon, patawarin mo ko. Mamaya, babalikan na naman. Hindi U-turn yun. Side trip lang. U-turn. Hindi U-turn yun eh. Nag-side trip lang siya. Kasi babalikan uli, di ba? Ito yung difference ng godly sorrow. Godly sorrow is you have the U-turn. Totally. Change of heart and change direction. Pag yung worldly sorrow, Panginoon, patawarin mo ka, pero mamaya nandun na naman na binabalikan. Yun yung difference. Kaya ang ating pinag-usapan dito, when we have the true repentance or genuine repentance, we recognize the sin, the guilt, we recognize that, then we turn away from those through the help of God. Mayroon akong tawag doon TT. Alright. TT. Turn away from sin and turn toward God. So, TT. Alright. So, maganda ito mga kapatid. Itong unang punto na ipinapahiwatig sa atin na face, ibig sabihin ay harapin ang iyong kasalanan, ang iyong kondisyon. Harapin mo ito, tanggapin mo ito na ikay makasalanan. Kasi pag hindi mo tanggapin yan at hindi mo paniwalaan yan, wala kang sisibol na conviction na magsisisi. Hindi totoo ang iyong pagsisisi kung hindi mo tanggapin, kilalanin at harapin ang iyong kasalanan. Kaya nagpapasalamat tayo na ang pagharap ng kasalanan ay through the ministry ng Banal na Espiritu para tayo ay mapabalik sa Panginoon Diyos. Ang pangalawang punto, fix. Pagkatapos na hinarap mo, tanggapin mo, magsisi ka, sabi dito, fix. Pastor Marvin, ano sabihin? Fix God's gracious character. Kanina nakita natin doon, Pastor Ray, na repentance is the response of the sinner toward God. Toward God. Ngayon naman, titignan natin yung forgiveness.
Forgiveness is God's response to the repentant na sinner. So, ito yon. That's why we fix it because it's the character of God. It's the response of God to the repentant sinner. Paano natin yan makita? Dito sa Ephesians 1, 7 and 8. Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Maganda nung magkasabi ng magandang pagkasabi na ang sabi doon ay mayroon tayong kaligtasan sa dugo. Doon. Ito yung response ng Panginoon doon sa makasalanan. At hindi lang yun, pagpapatawad ng kasalanan. At according, ganda yung salita sa English, sabi doon, ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Ay, yan pala di ba? Napakaganda. Mayroon tayong kaligtasan doon sa Kanyang dugo kasi siya yung naging sakripisyo at yung Kanyang forgiveness ng kasalanan ay dahil sa Kanyang kayamanan ng Kanyang biyaya. Ganda. Yung kayamanan na yan, nabangkrap ang langit dahil sa pagligtas ng Panginoon sa makasalanan. Ganon yung kayamanan na yan. Ganon ang kayamanan. Kaya, in repentance, in forgiveness, makikita natin na babalik pa rin tayo doon sa biyaya ng Panginoon. Na yung forgiveness na yan ay i-restore ng Panginoon yung taong makasalanan doon sa kanyang estado. Kaya doon sa memory text natin, if may saltang doon sa unang 9, if we confess our sins, is faithful to forgive us and cleanse us for all. Meron yan? For all unrighteousness, but always conditional. Ang conditional is if. Paano tayo papatawarin ng Panginoon? Nandyan yung kanyang dugo na nagliligtas sa atin. Nandyan yung kanyang biyaya. But kung ayaw naman natin i-confess, yan yung condition. That's why, ang sabi doon, if you confess your sin, pag na-confess natin yung kasalanan natin, then we can see the merciful and loving Savior to come into the rescue. Na iyon ay nagbibigay sa atin ng buhay na yung taong makasalanan, marirestore siya sa biyaya ng Panginoon. Ito yung response ng Diyos sa taong makasalanan. Ito rin yung nakita ko po sa Marvin, yung fix ay ito yung part ng Panginoon. Yeah. Yung una, face, sa iyo yan. Harapin mo yung kasalanan mo. Tama. Pagkatapos, pag hinarap mo, tinanggap mo, magsisi ka, God will fix your problem. Yeah. Sa pamagitan ng sabi mo kanina, kayamanan. Dahil mayaman ang Diyos sa pagpapatawad, hindi na uubusan. Maraming salamat, Pastor. Tama. Yung una talaga ay yung part ng tao na kung saan kailangan niyang maramdaman yung kanyang kalagayan. At itong pangalawa naman, ito yung part ng Panginoon because we cannot fix ourselves. It is only God that can fix us. At dahil dito, binabanggit yung karakter ng ating Panginoong Diyos na yung karakter na yon na binanggit na kanina, yung abounding in grace. Grace and love. And love. Kahit dito sa Lumang Tipan, binabanggit yun, Pastor Ray, Pastor Malvin, sa Psalms 103, verse 8, sinasabi rito, dinidefine dito kung sino ang Diyos. Ano ba ang kanyang karakter na sinasabi dyan? Pakibasa, 103 verse 8. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad ang
sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. O yan. Yan ang karakter ng ating Panginoong Diyos na binabanggit kahit pa dito sa Lumang Tipan, na kung saan ay ang mga manunulat para bagang tinitingnan nila that the God of the Old Testament is an angry God, while the God of the New Testament is A merciful a God. merciful and loving God. But no, kahit dito sa Old Testament binabanggit kung ano ang karakter ng Panginoon. He defines who He is. Kung ating titingnan mula rito sa kanyang karakter, that our God is an approachable God. Mm. Because God is gracious, so we don't have to hide from Him. Mm. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, ay tayo'y tutungo sa Kanya because God is gracious. Kanya nga sabi kanina doon sa ating memory verse, if we confess our sin, He is faithful. He is faithful because that is God's character. Ito yung sinasabi. So, think of God's character, God's gracious character na parang ganito. Yung justice is getting what we deserve, and that is punishment. Mm. Kung ating titingnan sana, ay dahil tayo nagkasala, ay kailangan tayong mapaparusahan. But mercy is not getting what we deserve. And grace goes a step further. It is getting the incredible love, favor that we could never deserve. Ito yung pinapakita rito na kung saan ating nakita yung God's gracious character ng ating Panginoong Diyos. Kanya nga't we cannot fix ourselves. We are broken into pieces at hindi natin kaya ito na gawin. Ang binabanggit ng Biblia, ang karakter ng ating Panginoong Diyos ay napakabuti at sinasabi, you don't deserve to live, but because of God's gracious character, ay ikaw ay mabubuhay. You can be fixed again. Ito yung sinasabi na ating pinapag-aralan. Minsan, Pastor Ray, Pastor Jules, basketball ako kasi nung kabataan ko, mahilig kong maglaro ng basketball. Minsan, tumalon ako, pagbagsak ko mali, yung siko ko, pumunta naman dito. Gumanon na nga yung siko. O di, sabi mo, ipunta doon sa mga hilot. Pag ginawakan niya, masakit. Oo, syempre. Masakit kasi nandun yung siko dyan. Pag ginawa niya, masakit. Mamaya-maya, bigla niyang hinila. Pak! Sabi niya. Balik lahat. Balik. Parang lang may rason lang. Parang nagrason lang di ba? No, ganun yung isang kasalanan. Minsan, ang Panginoon, pag hinawakan niya yung broken lives mo ng kasalanan, minsan masakit kasi ayaw mong i-release. You don't want to let it go. Kaya kung ano man yung kasalanan na hinawakan natin dyan, pag ayaw mong i-release yan, masakit yan. Ang sabi ng Panginoon, come on, let's fix it. O pag hinila na gano'n, ay sabi niya, parang ibig sabihin nun, forgiveness is, it gives also healing. Healing. Bagay yun, yung healing because of sin. Mayroon kang hurt feelings, mayroon kang kaaway dyan. The moment na naranasan mo yung forgiveness ng Panginoon, then you can extend also forgiveness to others. Yan. Di ba, maganda yun? Kasi pero pag hindi mo naranasan yung forgiveness ng Panginoon, then how can you forgive? You still don't, masakit pa rin yung sigaw mo, nakalabas pa rin Pag nakikita mo yung isang kapatid at meron kang hurt feelings at hindi pa masakit, masama pa rin ang loob mo di ba? Pero sabi ng Panginoon, come on, let's fix it. Kaya itong kasalanan ito, ang Panginoon lang ang siyang makapag-aayos yung ating buhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya masakit yun because we don't let God fix
our situation. But the moment na paintulutan natin ang Panginoon na siya ang mag-ayos sa ating buhay, and we let it go, Oh. then nakita natin yon, mayroong forgiveness. And the forgiveness will bring life. Ito ang sabi doon sa Roma 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Ang ganda ang ganda nung text ni Pablo dito sa Roma. Ano ang sabi niyan? We have been set free from sin. Oh, ibig sabihin yon, napatawad tayo ng Panginoon. Pagkatapos ng napatawad, we are now naging alipin na tayo sa Panginoon. Pero slave of sin. Then pagkatapos na tayo ay maging alipin ng Panginoon, anong mangyari sa atin? Nagbubunga ng holiness. ng holiness. Katwiran, Ano bang holiness sa Tagalog? kabanalan. Nagbubunga yan ng kabanalan Everlasting love. at then everlasting life. Yan yung tao na pinahintulutan niya ng buhay niya ay salingin ng Panginoon at kanyang i-fix yung mga broken pieces of life because of sin. Then let God fix that one. Then para na-fix yan, we are now free. Then at the end, we will experience eternal life. Napakaganda nitong pangalawang punto, mga kapatid, na yung fixing ay galing sa Panginoon Diyos. Ang fixing niya nito ay isang panawagan. Paano? Itong text natin na sinasabi na magkakaroon tayo ng pagpapatawad, katwiran, galing sa Kanya, at magkaroon tayo ng kabanalan, kapayapaan. Lahat ng ito ay ang Kanyang panawagan, sabi niya, kung ihahayag ninyo. So, magandang balita ito. Ihahayag natin. Pag inihayag na natin ito, we are aligning ourselves sa layunin at kalooban ng Panginoon Diyos. Pag nagpahayag na tayo. Pag nagpahayag ka na, susuko ka na eh. Yan naman ang panahon ng Panginoon Diyos para i-fix niya at ibigay niya sa iyo ang kapayapaan. Kaya napaganda. Ang pangatlong punto na tayo. Para ang pangatlong punto ay napaganda. Follow, letter F. After we face our true condition at magkaroon tayo ng true repentance, God will fix it. Magandang balita ito. Pag ihayag natin ito. At we follow. Dami nito, Pastor. Follow Christ transforming righteousness. Ano ibig sabihin nito? Pagkatapos diyan na we experience repentance, we experience forgiveness, hindi magpi-period doon eh. Hindi magpi-period. You need to follow, to continue the transforming power of Christ in our lives. Na hindi nung naligtas na ako dito eh. Naligtas na ako dito. Hanggang pag naligtas ako dito, at then ligtas pa rin ako. Mali yun. Kahit wala ka nang ginagawa. Kahit wala kang ginagawa, mali yun. Kinakailangan yun, pag niligtas ka dito ng Panginoon, dapat the transforming power will continue on as a fruit. Now, bigyan natin ng example. Si Zacchaeus, kailangan si Zacchaeus. Anong sabi doon sa Lucas 19:8 and 9? Now, bigyan natin ng example para maintindihan po natin. 19. Yeah. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-ari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. Si Zacchaeus, alam natin maliit yan ang mga description eh. At
nagnanakaw ng pera. Para bang ganyan ang nasa isip natin. Pero ito yung nakita niya na pagkatapos siya ay napatawad, merong response. Ano yung response niya? Doon sa 9 yung binasa kanina, if I have taken anything from anyone by false accusation. Tingnan mo yan? Oo. Hindi naman niya kinuha eh. Hindi naman niya kinuha eh. Kasi sabi doon, if I have taken anything from anyone by false accusation, I will restore fourfold. Ito yung bunga ng transformation. Ang transformation nakikita doon sa bunga. Ang pagsunod sa Panginoon nakikita doon sa bunga. Di ba? Kaya maliwanag ito eh. Yung righteousness ng Panginoon, yun yung tumatagip sa atin. Ngunit mayroong siyang bunga. Yun yung transforming power. Kaya yung pagsunod niya yan, Pastor Ray, Pastor Julius, mga kapatid, ito yung bagay na gusto nating makita. That true repentance, true forgiveness will give a genuine fruit of character. And that character ay makikita sa atin yung character ng ating Panginoong Jesus. Isang halimbawa dito ay yung taong kakitaan siya ng masasamang isip, ng masasamang dila, mga salita niya ay masasakit o nagsasalita pa siya ng yung parang PI, mga ganon, iba. Pero nakita mo ng buhay niya, pag tinanggap niya si Jesus, kita mo buhay niya na nagbago, nawala na yung mga ganon, na maganda na yung pakikisama niya sa tao. Yan yung mga sinabi mo, transforming power. Masunurin na siya sa salita ng Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos. Napakaganda itong outline nating sinusundan. At nakita ko itong tatlong ito sa isang teksto dito sa aklat ni Apostol Pablo, Pastor Marvin at Pastor Ray, sa aklat ng pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto, 5:18 hanggang 21. At meron akong ginawang sermon tungkol dito eh. Pangalawang Korinto 5:18 hanggang 21. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na makipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatwid, bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. Sa Niya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Okay. Binabanggit dyan yung change of relationship na kung saan because of sin, yung state natin ay nabago. Naging rebelde tayo sa ating Panginoon dahil sa kasalanan. Ngunit nakita natin kanina doon sa una na kung saan we are reconciled. At yung salitang reconciliation na sinasabi dyan, it refers to change of relationship between God and men. Na kung saan yung source of reconciliation ay hindi galing sa atin, kundi galing ito sa ating Panginoong Diyos. Sa verses 19 to 21, verses 19 and 21, binabanggit dito yung cleared account na kung saan ay ginamit yung method dito na sinasabi na imputation.
Kung ating titingnan, sinasabi sa verse 19, that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing, yung salita doon na ginamit na Mhm. not imputing their trespasses to them. Itong salitang imputation ay galing sa termino ng banking. Para bagang kapag ikaw ay magdeposito sa bangko, lagay mo nga ito sa aking account. So, our debt, yung ating mga kasalanan, ay hindi na i-deposito sa atin, kundi na i-deposito sa ating Panginoong Heso Kristo. So, sa cross, Jesus, who knew no sin, sabi dun sa verse 21, hindi siya nakakakilala ng kasalanan, Ay, had our rebellion, our debt, and failures Sala. deposited to His account. Siya na ang Nagbayad. nagbayad. Siya na kasi ang yung ating mga kasalanan ay nadeposito na sa Kanya. Ngunit ang napakaganda, yung pag-change nito, His righteousness also on our account. Na kung saan, kung ating babasahin, God took the righteousness of Christ and credited to our bank account. Para mai-illustrate natin, babasahin natin yung karanasan ni Pilimon kay Onesimus na kanyang slave. Sa Pilimon 17:18 nung binabanggit diyan. Kung ako ay inaari mong kasama, ay tanggapin mo siyang tila ako rin. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman, o may utang sa iyong anuman, ay ibilang mo sa akin. Okay, yan yung sinabi ni Apostol Pablo kay Pilimon, kasi si Pilimon ay tumakas na slave na siya ay nagnakaw kay Pilimon. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya, kung binibilang mo akong partner, ay tanggapin mo siya bilang ako. Ngunit kung siya ay nakagawa ng kasalanan, kung may utang man siya sa iyo, sabi niya, put that on my account. Yun yung ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, itong aking anak, kung nakagawa man siya ng kasalanan, huwag mo lang ilagay sa kanyang account. Put that on my account. And His righteousness ng ating Panginoong Hesus ay siya ang nakalagay sa atin. Kanya kapag tayo titingnan na ng ating Panginoong Diyos, yung kaluwalhatian ng Panginoon ang nakikita sa atin, hindi na yung ating kasalanan. So, napakaganda yung transforming righteousness ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nakapagbabago sa kalagayan ng bawat isa sa atin. Yung title nito na Christ Transforming Righteousness. Kanya nga't kailangan natin na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay napakabuti na hindi niya inintay na to clear up our mess. Ngunit kahit na tayo yung makasalanan pa lamang, siya'y namatay na sa atin. Kanya ng ating Panginoon. Kanya kailangan nating sumunod sa Kanya. Maganda itong sinabi mo, Pastor. Lahat ng yan ay planong gagawin ng Panginoon. Sabi ni Pastor na narinig ko, ang kondisyon ay if. Kung papayag ka, kung maniwala ka, magagawin yan, mangyayari sa iyo. So ang pinakakondisyon na ito na obserbahan ko ay kung, sabi ng ating teksto, Talata. kung ihahayag ninyo, kung tanggapin ninyo, kung i-recognize ninyo, ito'y magagawa sa kapangyarihan ng Kaya yung transforming power ay pinapaintulutan ng tao na ang Panginoon ang siyang humawak sa kanya. Oo. Minsan kasi, ayaw natin eh. So, pag hindi ka ba komportable? Ayaw ko. Hindi ka used to do. Ayaw ko. Because there's something you don't want to give up. Pero sabi ng Panginoon, no. Let me do the fixing.
Kaya yung katwiran na ito na diniscuss kanina ni Pastor Jules, maganda ito eh. Gumawa ng si Paul doon kay Onesimo na illustration. Mahirap yon, kaya yung bunga ay kinakailangan din na magkaroon ng genuine. Bakit? Kunyari, yung maganda yun. Let's go back to the experience of Paul and Philemon and Onesimo. Kasi may sermon ako dyan eh. Pero maganda yun eh. Kunyari, ako si Onesimo, ikaw si Philemon. Pinagnakawan kita. Ano ang tingin? Sisingilin. Anong tingin mo sa akin? Singilin, di ba? Oo. Pero later on, sabi ng Panginoon, no. Ibabalik ko sa'yo. Sabi ni Pablo, Oo. hindi na nakatulong, kundi isang kapatid. Kapatid. Kasi nabago na ng Ebanghelyo. Nabago si Onesimo, si Philemon, nabago rin. So both of them Transform. na-transform. Kaya ang transformation, it's a change of heart and a change of attitude. Pinagnakawan kita. Gusto mo ba na tatanggapin mo uli ako? So sabi ko sa'yo, magnanakaw pa rin yan. Ayaw ko Di ba? na yan. Ayaw ko na yan. Magnanakaw pa rin yan, di ba? Kilala ko na yan. Kilala ko na yan. Parang sinabi natin na isang kapatid, nag-away sila. Sabi Walang ko, pag-asa. mapapatawad kita pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Nandun pa rin yung Makamundo. residue. Yung residue ng kasalanan. Kaya sinasabi kaya dito, sabi ng transforming power is yung ating pagkatao ang idadamit ng Panginoon, yung kanyang righteousness. Para bang ang kanyan, Pastor Jules, parang yan, nagpapayong ka na gano'n. Pag nagpapayong ka at yung payong mo ay black, pag nasa taas ka, makita mo payong. Hindi mo makita yung tao na nandun sa baba. Yun yung righteousness ng Panginoon. Ang Panginoon, pag kanya nang inilagay yung righteousness niya sa taong makasalanan, ang makikita, hindi na yung righteousness ng taong makasalanan, kundi yung righteousness ng Panginoon. Ibig sabihin nun, there is a transforming power vertically and horizontally. Kaya, kasi ang nangyari yan, kahit tawag ka ng tawag sa Panginoon, horizontally, may kaaway ka naman. Wala rin. Mayroon bang transforming power yun? Wala. Wala pa rin. Wala pa rin. Di ba? Ganon yun eh. So, yung definition, Masamang isip pa. yung definition ng yung transformation dito sa vertical ay nakikita dito sa horizontal dimension ng buhay ng isang mananampalataya. Kaya napakaganda ang ating leksyon, mga kaibigan, mga kapatid, na ang pagsisisi, pagpapatawad ay hindi lamang ito isang karanasan, kundi ito isang araw-araw na paglalakbay natin sa Panginoon Diyos. Tanggapin natin na tayo makasalanan, ngunit ang Diyos ay finifix niya ang buhay natin araw-araw kung tayo ay may ugnayan sa Kanya araw-araw. Huwag natin kalimutan na ang Diyos ay makapangyarihang Diyos na nagbabago ng ating buhay. Ingatan natin ang Kanyang salita at tayo maglakbay kasama Niya sa mundong ibabaw, kasama natin Siya, mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay makakarinig ng isang awitin. Pagkatapos niya ay pakinggan natin o hilingan natin si Pastor Jules sa isang panalangin. Di ko
Diyos na banal, nagpakababa sa kalagayan ko, binigyang halaga sa bawat sandali. Sinagip niya akong may sala. Kung iisipin ang pagkabayubay niya sa krus, kung di sa kanya ako'y maliligaw, kung hindi ninais buhay niya'y ibinuwis, sinagip niya akong may sala. Sinagip niya akong may sala, O Diyos. Sinagip niya akong may sala. Luklukay nilisan kanyang kaharian, sinagip niya akong may sala. Di lubos ang pagkaunawa sa hiwaga, sa pagkamatay niya, muling pagkabuhay. Kung sa tulad kong di karapat-dapat, sinagip niya akong may sala. Sinagip niya akong may sala, O Diyos. Sinagip niya akong may sala. Luklukay nilisan kanyang kaharian, sinagip niya akong may sala. Ang sagipin ang tulad kong makasalanan, binigyan niya ng bagong awit. Mahirap unawain, ngunit nangyari. Kay Jesus ang papuri natin. Purihin siya, sinagip niya akong may sala, O Diyos. Sinagip niya akong may sala. Luklukay nilisan kanyang kaharian, sinagip niya akong may sala. Luklukay nilisan kanyang kaharian, sinagip niya akong may sala. Akong may sala. Tayo manalangin. Mahal naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa inyo dahil muli binigyan nyo kami ng pagkakataon
na mapag-aralan ng inyong mga ginintoang salita. Salamat o Diyos sa katotohanan at pagkaunawa. Tulungan nawa kami na amin pong makitang totoo naming kalagayan sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. At kung magkagayon ay ipapahintulot namin na kami ay baguhin sa aming kalagayan na relasyon sa inyo upang ang katwiran ng aming Panginoon ang siyang makita sa aming buhay habang kami ay sumusunod sa inyong mga kalooban. Aming hinihiling na pagpalain nawang lahat ng aming mga kapatid na nakikinig ngayon at nanonood. Sana o Diyos ay magpatuloy kami sa pag-aaral ng inyong mga salita upang maalaman namin ang inyong kagustuhan sa aming buhay. Dahil itong aming hiling sa matamis na pangalan na aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Maraming salamat kaibigan sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos.